Hello mga boss, kuya, ate. Doc ABS nga pala, Doc ABS yan, Max. Located yung shop ko sa Mindanao Avenue, Quezon City Extension. So kung galing kayo ng SM North, SM North, North Side, South Side, pupunta kayo Mindanao Avenue. So mag-iibabaw kayo ng Quirino Highway. So pagtawid nyo ng Quirino Highway, Mindanao Avenue pa rin. So nasa bandang kanan ako, makikita nyo yung shop ko. Kung may mga ABS problem kayo, tulad. Eto si boss. Boss, taga saan ka? Marilao. So si boss, ang problema niya is charging system ni NMAX. So bakit charging system? Ano yung nasunog sa'yo, boss? Rectifier. So tumirik ka, boss, no? Tumirik. Tapos nagloko si ABS. So ganito. So na-check ko naman yung ABS niya. Naging okay na. So ang problema natin is paano masasagot yung mga tanong niya is unang-una, ang dami niyang load. Boss, ilan yung mini driving mo? Dalawa. Bali, apat na ganito yon. Yung dalawa nasa ilalim ng tinidor. Tapos ito. Tapos meron pa siyang boss Europa na busina. Yan. So ganito, tulad nung pinayo ka kay bossing, tulad nun, rectifier issue, so nadami si ABS. So ang usual na pinapayo ko sa ganyan, tataas na natin yung fast charging ni MTRT. Kaso wala pang available si MTRT na rectifier. Mas maganda sana yung ano niya, yung tawag dito, yung charging ni MTRT. So si MTRT kasi fast charging, so nasusuplayan niya agad ng magandang voltahe yung battery. So kapag nagsabay-sabay yung load ni boss, ang unang nahihirapan diyan is si rectifier, kasi nagkukulang ng supply si battery. Ang battery natin ni NMAX YT-Z7S, so lumalabas 7 ampere, 6 ampere pataas dapat ang battery niya. So kung ilo-load mo siya ng MDL na watts mataas, syempre kukulangin yung ampere. Tapos yung Boss Europa is I think 30 ampere ang required niya na battery. So kung nilagay mo siya sa NMAX, syempre kakapusin si battery. So si rectifier mo mahirapan. Unang-una target niya si rectifier, kukulangan kasi. So ang pinaka ano ko dyan is si MTRT. Tested ko siya kasi ako naka-sound system ako sa NMAX ko. So may MDL lahat. So far yan ang mga napalitan ko sa ibang kliyente ko. Naging okay naman ang feedback nila. So si MTRT yun. Okay na kapag may available si MTRT, okay yung yung rectifier niya. Fast charging. So kung pag wala na mga available si MTRT na pyesa na rectifier, ang suggest ko naman dyan, tataasan natin yung battery ampere ni NMAX. So experience ko din, ako kasi naka sound system, so nilagay ko yung stock battery ko, kasi yung stock battery ko is 6 ampere nga, so Yuasa stock. So nung nag-ampli ako, nag-sound system, nag-sound setup ako sa NMAX ko. Yung NMAX ko kasi naka-sound setup yan. So ang required niya na battery na so ito. Ang required niya na dito yung hindi ito yung mga simpleng setup lang, kasi madugo to, category 7 straight. So hindi natin mapapatunog to kung ang supply mo lang is 12 volts. Hindi. Tapos lalo na kung mababa ang ampere, na 6 ampere na ang battery mo is 6 ampere lang, malabong gumanda tunog niyan. So ang payo ko diyan, lalo na kung may MDL ka, may Boss Europa ka, kawawa si battery. So ang payo ko diyan mga bossing, ganito. Kung may kilala kayong nag-assemble ng mga
lithium battery tulad nung LiPo. Mataas ang ano niyan, mga ampere niyan. Kasi yung akin, pina-assemble ko yung battery ko is 12 volts, 18 ampere. 18 ampere siya. Kayang-kaya naman kasi depende sa mag-assemble ko sino yung trusted yun na mag-assemble ng LiPo 4 na lithium battery na stable sa charging ni NMAX. So alam nila yan kung paano ginagawa. Hindi ko na alam kung kung paano nila kasi hindi ko naman linya yan. Basta sinabi ko lang dun sa gagawa na ito yung need ko sa ampli ko. Kasi yung ampli ko sa NMAX ko is, gulat kayo, ang required na 12 volts siya, pero meron akong converter na 35 volts sa NMAX. So na gustong gusto ko yung tunog niya kasi yung ampli na gamit ko is required niya is 24 to 60 volts ang kailangan niya. So meron akong converter na nilagay kay NMAX para mas gumanda yung tunog niya. So yun lang. Tapos ganito naman, wala talagang wala talaga CMTRT na mas suggest ko na dagdagan nyo yung ampere ni battery. Kung wala ka naman pambili ng, syempre medyo mataas ang lithium battery, nung nagpagawa ko nasa 2,200 or 2,800. So depende na lang yan sa magbibuild kung ano yung need mo. Dito sa Facebook, marami naman ako nakita sa Facebook. So kapag budget meal kayo, kung nagpalit kayo ng battery or meron kayong mabibiling mga battery kasi ito lang kasi yung mga battery ko, pero meron naman tayong iwasan na ulit kaso ito mga budget meal, mga biglang nasiraan, so meron tayong pang budget meal na battery. OD, okay naman ang feedback ni OD. So kapag meron kayo papag budget meal, bili na lang kayo mga class A ng mga battery. So ang gagawin nyo is jumper nyo na lang dun sa stock battery nyo, positive sa positive, dun sa extra battery, so negative sa negative. So si positive, lagyan nyo na lang ng fuse para safety. Kasi sinasabi ko to para magdagdagan naman ng ampere yung battery nyo. So kung 6 ampere siya, so 7 ampere. Kung dadagdagan nyo ng isang ampere ng isang battery yung NMAX nyo is makakatulong. Magiging 12 ampere. Syempre mas si rectifier hindi mahihirapan kahit paano, kung lalo na kung may mga load ka kahit konti. Yun lang naman usual yung nagiging issue ni NMAX pagdating sa rectifier issue. Sariling experience ko to, hindi ko to ninakaw. Kasi ito, alam mo, experience. Yun lang. So ulitin ko nga pala ang mga issue ng NMAX. So marami kang load, karangkada ka, matulin. Pagdating ng 60-70, gulat ka, check engine, ilaw ABS, so natatakot ka, so tatabi ka ngayon, off mo, pag off mo, and on mo, normal na naman, so mawiwindang ka. Ngayon, ako, na-experience ko yan before, so nasabi ko lang sa inyo, experience ko lahat, nung ako may problema, wala ako na pagtatanungan na kahit sino, so experience ko lahat yan sa NMAX ko. So kung gusto niyo lang mag-visit or visit sa Facebook ko, Doc ABS NMAX, Doc ABS NMAX, DOHC ABS NMAX. So located ako Quezon City. Then kapag may may mga concern kayo, mga warranty ko, anytime naman boss, andito si Doc. Nakukuha naman yan sa mga ayos na usapan, sa may mga option man na kayo offer. Yun lang. Salamat sa inyo mga bossing. Ride safe.